Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is halo-halo lang topic. 'Di ba about lookism nga tong black pill. Bawat tao is may kani-kanilang perception sa mga nakikita nila according sa looks ng tao. May judgment na tayo diyan. Kuwari, first impression pa lang nakita mo, ganito. May mga judgments na talaga tayo sa utak natin. Tapos kinakategorize na natin yung mga tao na nakakasalamuha natin accordingly dun sa judgment natin sa utak natin. Dahil nga dun sa itsura. Kuwari, ito, good looking to na dude o pang fuck lang to. Ganun mag-categorize din yung babae. Hindi lang din tayo. Actually, alam nyo naman din to eh. Lahat naman din babae, lalaki is kinakategorize talaga natin yung mga tao according sa pakinabang dahil nga dun sa judgment natin according sa looks nila. Yung mga babae, maraming ine-entertain yan ngayon, lalo na sa social media age. Tapos, kinakategorize nila yung mga lalaki na ito pang long term to. Tapos, kasi nakikita nila sa itsura, tapos pananamit, tapos syempre magchat-chat yan, di ba? Tapos yung pakinabang ng lalaki, kung paano siya kumilos, which is naangkop din sa itsura ng lalaki na yun. Dahil nga nasi-shape yung behavior ng lalaki na yun dahil sa treatment ng mga tao na nasa paligid niya. Ganun yan mag-categorize yung mga babae base sa pakinabang ng lalaki according sa looks. Kaya nga nalalaman ng babae yung personality ng tao eh. Kasi tinanong ko nga rin yung mga girlfriend ko, ano bang unang impression mo sa akin? Mabait. Sinasabi lang naman din nila yun ng mga ganyan kasi nakapasa ka sa looks threshold. Kaya nila sinasabi yan. Habang kayo pa, lahat ng mga lahat ng mga green flags is i-attach niya sa'yo kasi nga napasa mo nga yung looks threshold at napili ka niya. Kaya nga merong mga na pinili dahil sa itsura, tsaka meron din pinili na pang long term, which is 80% ng mga pamilyado or nasa relasyon ay pinili dahil sa long term. Malalaman mo naman yan kung pinili ka dahil sa ikaw eh. Ibig sabihin dun sa itsura mo is gagawin mo yung 3-strike rule. Yung rule na yan is pampogi lang yan. Kahit normie ka, high-tier normie ka, or sub-5 ka, pag ginawa mo yung 3-strike rule na yan, dyan mo malalaman pag na-reject ka. Ibig sabihin, hindi ka dinidesire ng babae dahil sa ikaw. Ibig sabihin yung looks mo. Hindi siya sexually attracted sa'yo para ibigay niya yung sarili niya sa 3 strikes rule. Kaya yung sinasabi ko, dyan mo malalaman yung genuine desire ng babae kung dinidesire ka niya dahil sa ikaw. Dahil hindi ka na niya pinahirapan. Binigay na niya yung sarili niya sa'yo at sinubmit niya yung katawan niya sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya. Yun. Kaya sinasabi ng 3 strikes rule, hindi naman to kamanyakan eh. Ang ina-assess mo dito is yung genuine desire nung babae. Actually, yung virgin, kahit hindi virgin, di ba sinasabi nila yung mga hindi daw virgin, napakadali daw. Pareho lang naman yan eh. Yung virgin tsaka hindi virgin is pareho lang yan na ibibigay nila yung sex sa lalaking gusto nila. Walang mahirap dyan sa dalawa na yan. Actually, merong ibang mga virgin na talagang nagpapa-de-virginize sa one night stand eh. Kasi nga, gusto nila yung lalaki, physically attracted sila doon, tsaka sexually attracted. Yan, kinakategorize nila yung yung mga nagka-developan dahil sa friendship, sa trabaho, mga kaklase, dahil may common interest, yung mga niche maxing, yan, kinategorize na yan nung mga babae dahil nga dun sa nila, sa looks nila na pang long term. Meron din tayong tinatawag na epiphany phase, 'di ba? Pag past 25 na yung babae is nagigising na yan
na ano, sa atin ano ba ipipani face natin? Ito, tong black pill na pogi lang talaga gusto ng babae. Nagbabago lang siya pag nagkaipipan ni face na yung babae. Kuwari, 26 na. Kasi iba na yung priority niya. Although sincere siya doon, na talagang pinili ka niya, sincere siya dahil pang long term na gusto niya. Kaya nga sinabi ni Rolo Tomasi na kahit i-polygraph test mo yung babae na yan, itong simp na ba na pangit na to, tsaka tong average looking na beta box, itong silbidor na to, gusto mo ba talaga to? Tapos mo magpakasawa sa mga maraming edits na mga pogi. Sasabihin niya, oo, nagsisisi na ako, totoo to. Tapos, kahit tanong mo pa yung inspector, tanungin mo yung inspector, sasabihin ng inspector, nagsasabi siya ng totoo. Kasi nga, nag-iba na siya ng priority, long term na yung gusto niya. Kaya nga, pahirapan yung prime age talaga eh. Yung mga walker nga, di ba? Para ka na rin nag-a-apply ng ligaw eh. Kasi nga, beta talaga lahat ng dating and relationship. Need mo talaga mag-approach kasi kung hindi ka mag-a-approach, walang mangyayari. Yung mga migto, kaya nga wala ring migto kasi nga, kahit hindi ka mag-approach is marami talaga mga willing talaga na maggumawa ng paraan para makapuslit yung genetic nila, 'di ba? Yun lang naman yung gusto ng mga living species eh, is bago sila mamatay is mapasa nila yung DNA nila or yung genetic line nila. Yun lang naman eh. So, sa nature, lahat nagko-compete para makasurvive. Tapos, syempre, dahil sa survival, ganito kasi logic niyan. Di ba yung mga lalaki nagko-compete sa nature para makasurvive. Tapos, makikita siya ng babae na top G siya sa beta box or top G siya dun sa sa genetic looking. Kaya, pinipili yung mga yun kasi for long-term survival pa rin naman. Although, yung mga may good-looking face, yung may superior genetic, pinipili sila dahil sa superior genetic nila. Dahil makaka-produce sila ng healthy offspring. Yun yung basihan. Yung security side naman, which is yung top G sa beta box is, dahil yung offspring nila is hindi naman quality talaga. Dahil average looking lang, tsaka sub 5 is binabawi na lang dun sa mga resources para mabuhay yung hindi quality na offspring. Gets nyo? Yun yung purpose nun. Na kaya gumagawa yung 80% ng mga low quality na, sabihin na natin low quality. Medyo masakit siya pakinggan, pero sabihin na natin ganun. Na ganun nga yung eksena or scenario. So, gagawa yung mga yun, 80% na deem undesirable, unattractive, na ng artificial value, na pumera, mag-status max, which is, pag may status ka, may pera ka na rin, dahil kasabay na rin yan eh. Dahil yung mga profession, di ba, pagiging doktor, lawyer, veterinarian, dahil sa profession nila, status nila, police yan, mga malalaki din kumita yan. So, kaya akibat ng status ay money. So, yan yung pang long-term security. Tsaka, yan yung pinipili ng mga babae pagkakupas na sila. Or kahit na prime age sila, kung priority talaga nila na makaahon sa kahirapan. Kaya nga yung mga babae na prime age 18 to 25 is pumapatol sa mga AFAM na hindi naman kagwapuhan dahil for security reason. Pero ganun pa nga rin, hindi neto dinidispute yung lookism na ang treatment ay base sa looks. Biruin mo, bago bigyan ng SEX yung AFAM, magbibigay muna siya ng 20,000, 30,000, tapos kung ano-ano pang beta boxing, pang bribe, para lang talaga na kasi ang submissiveness ng babae is base yan sa pakinabang mo. Yung isa, nagiging submissive siya sa'yo dahil gusto niya yung genetic mo. Ibig sabihin, gusto niya magkaanak sa'yo. Yun yung desire niya. Yun sa alpha genetic, di ba? Sa beta box genetic naman is, dinidesire niya is yung long-term security tsaka lifestyle mo. So, magkaiba.
Gets niyo yung pagkakaiba. Kaya nga sinabi ko sa inyo na 90%, sabi nga ni Sabigay din to 90% ng nasa relasyon or pamilyado is beta box naman talaga. Kasi ganun nga lang din yung treatment. So, kagaya nga ng sinabi ko, kinakategorize ng babae yan dahil nga sa pakinabang. Na-experience ko na rin yan yung mga, di ba nga sa 30 na mga na-date ko. So parang pag dinidate mo yung babae, although lamang ka sa itsura nila, may ideal na kasi silang looks preference So hindi na nasa utak nila talaga yung mga phenotype na trip nila. Sa Pilipino, di ba gusto nila mga Korean yung itsura tsaka yung mga chinito. Pero pag binigyan mo na Rayambang tsaka price tag, ayaw nila. I-reject nila yun. Biruin mo si Ryan Bang, di ba? Ang tagal na niya single. Tapos, ilan taon na siya? 32 na? 33? Ganon. Tapos, biglang nagka-girlfriend ng 29 years old. Malamang. Iba na yung priority ng babae. 29 na siya ito nga yung sinasabi ng Red Pill, di ba? Nung prime nyo, di nyo binigyan ng chance itong mga average looking na beta box. Tapos, kung kailan kupas na kayo, dun nyo to nagustuhan bigla. Kasi nga, ang mga alpha genetic, yung mga good looking, is hindi naman talaga nagko-commit. Nagko-commit lang sila pag matanda na sila. Kagaya nila Vic Soto. Yung si Iron Man, sino ba yun? Downey Jr. Si Leonardo DiCaprio, hindi nga rin nagko-commit. Magpa-50 na ata yun, 48 na siya, di ba? O magpi-50 na siya. O ganun din yung mga matatandang artista na maraming naging babae. Hindi talaga sila nagko-commit talaga. Kasi yun talaga yung purpose nila. Tsaka dun talaga nilabelan na sila ng babae na ganoon. Kaya nga, kung beta box ka, yun talaga yung papanindigan mo na role mo hanggang habang buhay. Kung player ka, maging player ka, simula una hanggang habang buhay mo yan gagawin. Kasi, once na nagbago ka dyan, is mawawala ng gana yung babae. Kasi kaya ka niya nga pinili dahil sa pakinabang mo. Gets mo? Kung beta box ka, biglang nag-feeling alpha ka. Tapos, bumili ka ng mga prostitute. Inuubos mo yung pera. Kala mo matutuwa yung misis mo niyan dahil marami kang chicks na prostitute. Pucha, maiinggit yun dahil inubos mo yung pera Hindi hiwalayan ka. Yun yung kasi nila pagka yung unang kita na nila sa'yo is alam nila, nakikita na nila yung hinaharap. Ganyan sila ka-futuristic. Ito, hindi to pang matagalan. Kagaya nung mga naging exes ko, yung mga tumagal na break ako. Kasi nga, hindi naman nila talaga nakikitaan ako na magse-settle down. Kaya, nagka-epiphany phase dun yung 6 years ko, diba? So, ayun nga, nakipaghiwalay na lang siya. Kasi nga, hindi naman niya ako nakikitaan na pang long term. Itong mga bago-bago ko ngayon, di ba? Yung magwa 1 year ago. Ganun din naman sinasabi ko sa kanila from the get-go na ayoko talaga magpakasal. So, willing naman talaga sila. Kasi nga, pinili ka nga nila Alam na nila yung mo. Kasi sila namimili So, pag sila namili, alam na nila yung personality mo, kakayanan mo, tsaka yung talagang ugali mo. Kasi kaya ka nila pinili dahil ganun ka. Tsaka mahirap baguhin yan kasi nga, yan yung defense mechanism, yung personality nga, 'di ba? Meron tayong innate talaga na personality. Dahil nga ganun ka talaga. Pero meron tayong external judgment tsaka treatment, 'di ba? Which is galing sa looks mo. So doon din na shape yung yung pag-uugali mo. Kaya nga ayaw ng mga babae sa mga sub 5 kasi alam ng babae yan na pagka binigyan niya to ng chance is may chance na maging overly submissive siya tsaka simp dahil
onti lang yung option niya. Tsaka baka magpakamatay, ganun. Ganun din mag-isip yung babae. Kasi nga, 'di ba, yung naging first GF ko dati, sinabi niya na gano'n na ah, baka masaktan ka na ano, hiniwalayan kita, ako pa naman first GF mo. So yun pa nga lang, alam talaga nila na may posibilidad talaga yung mga lalaki na gano'n. Kaya hindi talaga nila binibigyan ng chance yung mga average looking tsaka yung mga pangit. Binibigyan na lang nila yan ng chance pagka kupas na sila. Na ano, kasi iba na yung priority nila. Matatalino yung babae, sinasabi nila mali daw yung pinili. Na-debunk ko na yan, lahat ng feelings ng babae ay nakabase yan sa pakinabang mo tsaka sa material na mabibigay mo. Masaya ba sila sa average looking na beta box? Oo, masayang masaya dahil sino ba namang hindi sasaya? Kakain ka ng 4 times a day. May kotse ka, may motor, meron ka mga sapatos tsaka magagandang damit. Sino ba namang hindi sasaya? Ilagay niyo yung katayuan niyo dun sa babae. Ganun lang naman kasi mag-analyze ng tao eh. Lagay mo yung katayuan mo dun sa babae. Naiiba ba yun? Naiiba ba? Hindi naman eh. Pare-pareho lang naman tayo ng wants and needs eh. Gusto natin makasurvive, komportableng buhay, may damit, pagkain, tsaka tirahan, tsaka may SEX. Ganon din babae, kala mo hindi nila gusto SEX. Kaya nga meron silang pang alpha fox eh, ibig sabihin pang sexual desire. Yung lalaki na yun, kaya sila pumapayag ng one night stand or isang hit lang, tapos ayaw na nila kasi nga kinategorize na nila yung lalaki na ganun, na pang sexual pleasure lang talaga siya. Diyan din na prostrate yung mga pogi. Kasi kung gusto ng pogi ng makipagrelasyon is hindi ibibigay ng babae kasi nga hindi kanya nakikita na pang long term na security. Ang tingin niya lang sa'yo talaga is pang SEX lang talaga. Now, hindi ko to sinasabi sa uh, pangkalahatan na babae. Pero, malaki ang percentage nitong ngayon sa Generation Z. Kasi nga SOCMED na eh. Dahil mas priority ng mga Gen Z talaga is looks talaga. Kahit naman sa kaninununuan natin yan, ganun din yan. Kasi nga yun, nanay ko nga lang din, di ba? Ba't mo pinili tatay ko? Dahil sa looks. Tsaka matangkad tatay ko, 5'10" eh. Oh. So, kaya siya napili kumpara doon sa doktor na maliit na nanligaw sa kanya. Biruin mo, doktor na yon. E nanalo yung tatay ko dahil matangkad siya. Tsaka napasa niya yung genetic niya. Tingnan mo yung mata ko, tsaka yung ano ko, mukha ko. So, parang may similarity to sa tatay ko. So, yun. Kaya ganyan yan. Kinakategorize na nila yung mga lalaki. Tsaka nakikitaan na nila yun ng hinaharap. Ganyan katalino yung mga babae. Kaya nga yung experience nila, maaga pa lang talagang black pill na talaga yung babae. Kaya nga pansinin mo, 15 years old, 12 years old, papaganda, nagli-lipstick. Meron nga ako nakita sa mall, 10 years old, tangina na, nagli-lipstick, tapos nagpupulbo na. Nag-i-start na kasi alam naman nila na yun talaga yung puhunan nila, yung youth talaga eh. Tapos, ngayon nga nauuso na yung date walk, 'di ba? Maraming prime age na babae. Nakakagulat to, promise. Kaya parang nakaka-frustrate na parang ayaw mo na rin makipagrelasyon. Mawawalan ka na ng gana. Kasi nga, karamihan ng prime age, hindi mo alam talaga na nagwo-walk sila ng palihim. Kasi merong mga iba doon na sumusubok. Tapos sumasabi. Kasi ang global dating market is online, di ba? So, imposibleng hindi kumalat yan, yung date walk na yan. Dito nga lang yung Telegram eh. Pag, pag, pag search ko ng GPS sa Telegram, maghahanap ka ng mga EBAB dito. Tapos try mo message lahat. Tangina, lahat puro walker. So, ibig sabihin, ano to? Ano to? Tapos nagulat din ako, doon sa single site dati. Matagal na kasi ako member doon, 3 years na. So, nagulat na lang ako. Ngayong taon na to, 2024, puro walker na. Promise, puro walk. Pati mga lalaki doon, mga
Nagsasabi, meet up tayo, 3 hours palamig. Puro ganun na yung ano. Kasi nga, wala na talaga relasyon ngayon kasi nakakawalang gana. Biruin mo. Puro rejection ka online. Online pa nga lang nare-reject ka na. What more pa kaya sa ano, sa real life, 'di ba? Eh mas mataas expectation sa real life dahil may influence na sa online. O yari ka. Yung mga nagsasabi online is not real life. Nagko-cope lang yan, napaghulihan na. Eh kahit nga virgin, may alpha widow na eh. May phenotype na talaga siya na gusto. Ideal looks preference sa utak niya. Kaya nga kahit nga ako, 37 years old na virgin, na-reject ako. 31 years old, sasabihin nila, tangina, kupas na to. 31 na to, ano nga, popormahan ko to. Biruin mo, pangit pa yun ha, subtrip pa nga yung babae. Eh, nireject pa ako, di ba? Ganyan yung sinasabi ko sa inyo dahil may looks preference talaga sila sa utak nila. Tapos pag napasa mo yan, dyan napapasok yung mga status mo, ugali mo. Actually, wala naman talaga silang pakialam dyan sa lahat eh. Yung mga nagkakapakialam lang dyan is yung mga kupas na. Kasi iba na nga priority, long term na. Siyempre, pagka long term, ano ba hahanapin ng babae kung long term? May pera, stable job, tsaka mabait. Yun lang talaga. Kaya nga meron ako mga katrabaho dati ng mga pangit. Pangit talaga sila. Nagkaroon ng girlfriend for the first time. Na kupas na rin yung babae, nasa 30, tapos nagpakasal bigla. Sabi ko, kawawa talaga yung mga lalaki na wala talagang experience, kahit date lang talaga. Kasi ganun mangyayari sa inyo eh. Di ngiting demonyo yung babae, di ba? Kasi after nyo magpakasawa sa ano, date, tsaka nakailang exes na, nice guy finish last talaga. Alam din naman ng mga lalaki yan dahil nga na-experience naman nila yung mga rejection since bata sila. Kung since bata ka, high school, elementary, college, wala kang nare-receive na admiration or approaches galing sa opposite sex is talagang hindi ka kabilang talaga dun sa 80%, sa 20% na desirable at attractive sa paningin ng babae. Kasi biruin mo, imposible naman na nagkataon lang 'yun na eto ha, 'di ba sinasabi nila, wala sa looks 'yan, wala naman sa looks 'yan kasi ano, bawat babae may kani-kanilang gusto na gusto nila yung personality mo, yung paano ka pumorma, paano ka naging mabango, yung education mo, status mo, tsaka yung mga ari-arian mo, resources mo. Eh sa online dating nga lang eh. Granted yan, picture lang talaga yung ginajudge ng babae. Unang tingin lang talaga. Alam ba ng babae yan na i-flex mo yung mga lifestyle mo dyan. Oo, makikita nila yan. Pero, hindi nila desire yan. Kasi ang desire nila is for sex lang talaga, for fun. Kaya nga mapapansin mo sa online yan, Tinder. For chad lang talaga yan, pampogi lang talaga yan. Kasi nga, mapapansin mo dun sa mga babae, laging nakalagay short-term relationship lang. Ibig sabihin, ons lang talaga, one night stand. Or, kung gusto nila, regular na FWB. So, doon na tayo papunta talaga. Itong tatlo na category na to, one night stand, FWB sa mga pogi, tapos sa mga average looking at sub 5, date ons. Magbabayad na lang talaga kayo ng ano. Kahit nga ako dahil sa age pill eh. Date ons na lang din kakabagsakan ko kung tutuusin eh. Pero magkaka-prospect sa akin yung ano dahil sa looks ko. Pero tingin sa akin nun, sugar daddy kasi may edad ka na eh. Kaya yan yung dinidispute ko dyan sa men age like fine wine na yan. Kasi kahit pa pogi ka, oo nga, may nagkagusto sa'yo, pero long-term security na talaga yung priority. Kasi kung pogi lang talaga yung pang ano mo, pocha, makipagtirahan lang siya dun sa kaedad niya, di ba? Wala pang expectation, tsaka mas bata pa.
ah, m- pwede pa makabuild ng future magkasabay sila, 'di ba? Kaysa yung papatulan niyo yung mataas yung age gap. Kung pogi lang yung habol niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit na pogi ka, na pinatulang ka ng prime age is long-term security na yan. Beta box ka na rin, matic. Kaya nga napansin mo yung artista. Alam mo yung mga artista na pogi, sila Gumabaw, Daniel Padilla. Actually, makaka-divergenize sila na maraming prime age dahil nga gusto naman talaga sila Pero nagsisettle ba sila sa ordinaryong ano? Hindi. Dahil walang pera yun Dahil touring sa kanila, dahil biruin mo, 30 na sila, di ba? Si Daniel magta-29 na. Oh, papatulan siya ng ano, pero tingin sa kanya sugar daddy for security na rin. Di naman bobo yung mga poging may pera, 'di ba? Alam naman din nila katayuan nila na pag matanda na sila, although napili sila dahil sa genetic nila, ayaw nila magsettle sa ordinaryo dahil i-drain yung resources nila Common sense lang yun. May nakita ka ba na mga artista na pumatol sa mga ordinaryong babae? Kung virgin lang habol nila, hindi logical din mag-isip 'yan. Hindi nila habol yung ano, yung virginity. Siguro kung ons lang talaga one night stand, hindi naman ganun habol niya mga prime age Siyempre habol niyan long-term security din dahil nga may edad na sila, 'di ba? So realistic lang din 'yan kaya sinasabi nila na babae daw is hindi raw logical. Paano hindi logical? Sila nga yung talagang mas logical mag-isip dahil yung feelings nila naka-attach sa ano, sa pakinabang. Kaya nga hindi sila pumapalya sa mga pinipili nila Biruin mo. Oo nga, naging single mother sila. Biruin mo, kahit salat sila, yung anak nila matibay yung katawan, di ba? Di ba nakita mo naman yung ano, di ba? Yung mga kahit yung mga taong grasa, homeless na mga babae na may anak. Unti lang kinakain nun, pero ang lalakas ng mga ano nila, di ba? Mga anak nila. Yan yung sinasabi natin, kaya yung yung attraction kasi is genetic mo nagdikta niyan, instinct. Instinct, sinabi ko na yan, kahit walang brainwashing, um, namimili tayo dahil sa facial good genetic features. Ano ba yung mga good genetic features? Height, good genetic features yan. Frame. Sa babae naman, Coca-Colang body. Tsaka yung malaking puwet. Tsaka yung malaki yung bust. Kasi nga, yan yung mas maraming gatas daw yung sinasabi nila, di ba? Pero hindi naman totoo yun. Pero yun nga yung genetic determinant nga. Tapos, symmetry. Thick eyebrows, thick hair. Tapos, yung facial harmony. Robust chin, chiseled jaw. Kahit sa babae, sasabihin nila hindi priority jaw. Promise, instinct din natin na titingin din tayo sa jawline ng babae. Kala mo babae lang nagdi-desire niyan. Pati lalaki. Basta yung recess nga yung chin, wala na. Olats na sa akin yun. Hindi ko na matitripan yung ano na yun. So, universal yan. Kasi genetic yan Genetic determinism yan. Nagdi-desire niyan is yung genetic mo. So, parang hindi mo nga rin talaga control yung choice mo, di ba? Bakit ba may nagsisimp? Kasi yung mga nagsisimp is namangha siya doon. Dinidesire niya yung genetic ng opposite gender. Ay, so mapababae pa yan or lalaki yung nagsisimp. Ang nagsisimp, hindi ka naman magsisimp kung ikaw yung nasa above sa looks Siguro pwede mo i-fake yung sims para kung wari habol mo SE kung wari lalaki ka. Yung nanguuto ka, 'di ba? Strategy ng mga beta, 'di ba, nanguuto para mabigyan ng SEX. So, siguro ganun, pwede yung ganun. Pero yun nga, usually talaga, majority, mga nagsisimp is below talaga sa looks. Na ano, hindi talaga patas yung relasyon talaga. Now, sinabi ko na rin yan sa inyo. Kung equal yung babae tsaka lalaki na pareho ng look scale, kuwari parehong normie or parehong Chad tsaka Stacy,
is lamang pa rin talaga yung babae. Kaya nga napansin mo yung mga Stacy na mga supermodel, nagsisettle na lang sila sa mga average looking or below. Kasi nga, sila talaga yung pang long-term security. Kasi yung mga pogi na ano, hindi na naman talaga nila matatali yan kasi hanggang 60 yan. Matatali nila, kupas na. Kupas na yung lalaki, 60 na. Kagaya ni George Clooney, doon nag-anak kung kailan 60 na, di ba? Sila Vic Soto, marami na anak, ang Dolphy, ganun. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman talaga nila matatali yung lalaki talaga na pang long term. Kaya, nagi, pinipili na lang nila yung average looking. Tsaka yung mga pangit, for long term na lang talaga. Security, long term security. Kasama na dyan yung emotional needs ng babae. Meron siya emotional tampon, meron siya entertainer, meron pa siyang beta box provider, meron pa siyang tagalinis ng household chores, di ba? So, kaya yung mga pamilyado dyan, alam ko yung mga katayuan ng mga yan. Hatid sundo, tagatulak ng trolley. Kasi hindi ko naranasan sa tatay yan, kaya nakukompare ko dun sa mga katrabaho ko eh. Tapos yung usap-usap sa tatay, ganun. Kasi ang mga, hindi ko naman sinasabing chad tatay ko, pero naobserbahan ko lang talaga. Kaya bata pa lang talaga na blackpill na ako niyan. Pero yun nga, may betafication kasi tayo na tinatawag eh. Kahit nanay mo, bubungangaan ka niyan. Biruin mo. Tapos ako lang binubungangaan. Eh yung kapatid ko na average looking, hindi niya binubungangaan. Eh ako, above yung itsura ko sa kuya ko eh. Binubungangaan niya ako, binibeta niya, binibetafication niya ako. Kasi gusto niya ako maging soft. So yun yung sinasabi ko. Eh, balanse kasi ako mag-isip eh. Inobserbahan ko yung tatay ko, tsaka ano eh. Tsaka yung nanay ko kung ano ba talaga yung mas logical talaga na gawin eh. Kaya bata pa lang ako na blackpill na rin ako dyan eh. Kaya hindi rin ako nasasaktan kuwari i-break ako or i-reject ako. Hindi ako nasasaktan kasi alam ko naman na kinategorize ka na ng babae from the get-go. Ah, ito hindi ko to trip. Ah, ito pang long-term security. Ah, ito pang ons lang to talaga. So, kaya mag-i-stick ka doon. Mag-i-stick ka doon sa category na ginawa ng ano. Kahit naman ako eh. Yung mga babae na naging ka-FWB ko, ganun lang din yung category ko. Hindi ko talaga gagawin karelasyon yun. Kasi yun talaga yung category ko eh. Now, sa babae, marami lang talagang sa babae na gumagawa nun. Kasi sila talagang may upper hand dahil picker sila eh. Magagawa mo lang yun yung mga pagkakategorize kung ikaw yung napili. Ibig sabihin, ikaw napili ng babae. Magagawa mo yung pagkakategorize ng gayon. Kaya nga may pumapayag na ano eh. Babae na maging kabit, di ba? Kasi nga, kinategorize lang siya nung lalaki as kabit. Doon ka lang naman magkaka-upper hand eh pagka talagang superior yung genetic mo or heteronormic eh. Kung alam ko nga lang to sana dati, nag-spin na ako ng plates eh. Syempre may mga brainwashing tayo dahil betafication pa ng nanay mo na mag-stick to one or select and collect yung mga ganyang ka-bullshitan. So, ganun din sa kaibigan, 'di ba? Kuwari tayo lang mga lalaki, kinakategorize natin yung mga kaibigan. O parang gusto ko uminom dito ako sa kaibigan ko na to, tong inom ng inom. O kung gusto ko magbisikleta, pagtsatsagaan ko na tong mga kaibigan ko kahit nagdodroga to. Bibisikleta lang naman kami. O kung gusto ko ng ano, kakain sa labas, o dito ako sa katrabaho ko dahil iain ako neto no, kumain sa labas eh. Ganun mag-categorize na ano. Ganun yung mga ano. Tapos makikita mo rin sa itsura nila, di ba? Na, ito. Eh, yung babae sa, more on particular talaga sila sa looks eh. Itong lalaki na to. Kasi nga, ang naka-wired talaga ang babae na mang-exploit. Medyo masakit. Medyo masakit marinig yun ah. Pero ganun talaga sila naka-wired na mang-exploit. Kasi natanong ko na yung ka-FWB ko yun, bakit ka nagbibigay ng ano? Siyempre, para pag magagamit ko siya sa future, kung may favor ako. Oh. Eh, yung katabi ko dito, inakyat niya yung
yung ladder sa labas. Tapos binuksan niya yung ano, yung kwarto nung nasa taas, yung babae. Nakita ko yung baunan niya nandito. So binigay niya yung baunan niya na luma. Kasi may pangalan niya eh. Hindi ko napapangalanan pero may pangalan. So sabi ko, okay. Kasi ako observant ako sa paligid ko. Tinitingnan ko lahat talaga ng detalye. May pangalan niya. Sabi ko, okay. Binalik niya lang yung favor. Kasi humingi siya ng pabor eh. Ganun talaga yun. Ganun mag-isip yung babae na yan. Yung mga babae na yan. Kahit mo nga hindi mo i-share yung 48 laws of power, ginagawa na ng babae yan. Natural eh. Natural na nila ginagawa yun. Pag may makeup ba, pag stand out, nandun yan sa 48 laws of power. Conceal yung intention. Hindi naman nila sinasabi yung intention nila na totoo kung bakit kanila napili. Sinasabi lang nila mabait. Hindi nila sasabihin yung pogi na ano. O kaya, pag sasabihin nila ng pogi, kung obvious ka talaga na pogi, kung merong pre-selection. Which is na-receive ko yun sa ka-LDR ko, pogi daw ako. Biruin mo, pinakita nga lang yung picture ko dun sa mga katrabaho. Babaero yan, ganyan, babaero, ganyan. Hindi naman ako babaero, good boy nga. Good boy nga ako kung tutuusin eh. Pero judgment nila yun Sabi ko sa inyo eh. Yung judgment na yun. Totoo yan dahil lang sa looks eh. Kaya yung 48 laws of power, natural na ginagawa ng babae yan. Tayo nag-aaral. Bakit mga lalaki lang may game nag-aaral? Yung babae, natural lang naman nila yan ginagawa pang araw-araw. Wala nga silang binabago sa sarili nila, kundi mag-makeup lang talaga. Solipsistic sila, pero yung game nila talagang on point. Kasi sila picker eh. Kung ikaw yung game, di ba sinabi ko na sa inyo yan dati, yung babae yung game. Ang either panalo ka or talo kung hindi ka maglalaro ng game. Depende sa priority mo kung lalaki ka. Pero dahil na siya yung game, terms and condition niya yung masusunod. Dahil ikaw lang yung player eh. Kaya yun sinasabi ko, hindi ka makakalamang sa mga babae. Dahil sila picker eh. Brief false law, walang palya talaga yan. Talinong gumawa ng brief false law na yun dahil doon talaga pasok lahat ng hypergamy ng babae. Now, paano mo magagamit yung hypergamy ng babae against sa kanya? Sakyan mo lang siya. Be like water, brother. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Parang chess match, 'di ba? Ikaw una mag-a-approach. Kung mag-reply siya, di tuloy yung reply mo kasi niyaya mo siya ng 3-strike rule. Hindi siya nag-reciprocate. Move on. Be like water, brother. Kaya yung mga strategies na sasabi ko, wala nga tong recipe, 'di ba? Hindi ko nga sinasabi na gawin mo to, ganyan, ganyan. Sinasabi ko lang sa inyo yung philosophy, tsaka yung concept. Concept lang yung sinasabi ko sa inyo. Na maging flexible kayo at mag-adjust sa situation. Tsaka yung pagiging seryoso. Kasi pag naging seryoso ka, focus ka sa ginagawa mo, hindi ka nag-iisip ng mga worries or kung ano mangyayari. Tapos, dun mo i-assess kung nagwo-work ba yung ginagawa mo. Kung hindi, stop mo na. Or kung nagwo-work siya pero medyo onti lang, i-improve mo. Ganun lang talaga. Kaya yung mga formula na sinasabi ko sa inyo, walang palya yan. Kahit gamitin nyo to sa lahat ng ng aspeto ng goals nyo sa buhay. Kesyo babae pa yan. Or yung goals nyo sa pag-a-achieve ng kung ano man yan, kung ano man yan pakay mo. Maging seryoso ka, focus, tsaka mag-adapt ka. Yun lang talaga. Kaya nga sa 48 Laws of Power, panghulian nilagay ni Robert Greene kasi yung Be Like Water is yan talaga magtatrump ng lahat ng laws sa 48 Laws of Power. Kasi kahit anong problemang ibabato sa'yo, kaya mo siyang ma-adjust or maka-adapt, ganun. So, paano? Yun lang. Peace.